Magandang araw mga bata! Ako ang inyong guro sa Filipino, Ginang Joy Tabaldo. Tayo na at sama-samang matuto sa isang kapanapanabik at naiibang karanasan. Kapag tinawag ko ang inyong pangalan, mangyari lamang na magbigay ng 2 bagsak sabay sabi ng maikling pagbati. Inuulit ko, kapag narinig ang pangalan, magsabi ng maikling pagbati. Unahin natin si Ashley Nicole. Magandang hapon po! Winslet. Magandang hapon po! Kathleen Beria. Magandang hapon po! Akisa. Magandang hapon po! Jamaica. Magandang hapon po! Edlin. Magandang hapon po! Christine. Magandang hapon po! Ayan. Ang taas ng energy natin. Bago tayo tuluyang magsimula, akin munang inaanyayahan si Ashley Nicole para manguna sa ating panalangin. Ashley Nicole. Panginoong nasa kaitaasan, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat po sa buhay at kalakasang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. At sa pagkakataong ito, Panginoon, naway ikaw ang gumabay sa bawat isa sa amin. Gamitin niyo po ang aming guro para maibahagi sa amin ang sapat na karunungan upang ang aming aralin ay maintindihan at maisakabuhay namin. Salamat, Panginoon, sa kasagutan ng aming mga kahilingan sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Maraming salamat, Ashley. Mga bata, sa ating online class upang maging matagumpay ay mayroon lamang tayong mga munting paalala na dapat nating sundin. Winslet, pakibasa. Una, siguraduhin naka-charge ang cellphone o laptop at ihanda sa malapit ang mga charger nito. Pangalawa, buksan ang camera, maaaring i-unmute ang mikropono kung gustong magsalita o sasagot sa tanong ng guro. Pangatlo, linawan ang pagsasalita at maging magalang. Pang-apat, mag-focus sa pakikinig. Pang-lima, ihanda ang notebook at ballpen at magsulat kung kinakailangan. Pang-anim, maghanda ng tubig sa tabi. Ayan, maraming salamat, Winslet. Idadagdag ko lamang mga anak na kung mayroon kayong gustong sabihin ay pindutin lamang ang raise hand dyan sa inyong screen. Pero kung maaari ay pindutin lamang ito ng 1 beses. Naintindihan? Ayan. Alam nyo ba na ang mundo ay punong-puno ng impormasyon? Mga impormasyon na nababasa natin sa newspaper, napapakinggan sa radyo, napapanood sa telebisyon. At mayroon din tayong mga impormasyong nababasa sa mga aklat, sa computer, at cellphone. At dahil nga sa tulong ng teknolohiya mga anak, ay mabilis kayong nakaka-access sa mga iba't ibang uri ng social media. Nandiyan ang Facebook, ang Instagram, ang Twitter, na kung saan sa dami ng inyong mga nababasa, ay nalilito na kayo. Alin nga ba dito ang totoo at alin nga ba ang hindi? Ngayon, sa ating pagpapatuloy,
Tayo ay maglalaro muna. Gusto nyo bang maglaro, mga bata? Yes, ma'am. Ayan, alam kong excited na kayong maglaro. Ang mechanics ng ating laro ay ganito. Pipiliin lamang ninyo kung ang pahayag na ibinigay ko ay totoo o maaaring hindi totoo. Inuulit ko. Tingnan lamang kung ang pahayag na ibinigay ko ay totoo o maaaring hindi totoo. Ang link ay ilalagay ko sa ating chat box. Ayan, nasa ating chat box na yung link. Mayroon ng mga nakapasok. 6 na. O sige, habol na lang yung isa. Ayan, kompleto na tayo. Ulit ko, piliin lamang kung ito ay totoo o maaaring hindi totoo. Ang bulldog, chihuahua at labrador ay mga uri ng aso. Ayan, 4 ang nakakuha ng tamang sagot. Ito ay totoo. Pangalawa, ayan, ang pinakamabilis na sumagot ay si Akisa. Sa larong ito, mas mabilis na sasagot, mas maraming score. Pangalawang tanong, masarap kumain ng popcorn habang nanonood ng telebisyon. Totoo o maaari? Ang sagot ay totoo. 4 na naman ang nakakuha. Tingnan natin kung sino na ang may pinakamataas na score. Ayan, si Ashley na ang nangunguna. Pangatlo. Ang Boracay ay matatagpuan sa probinsya ng Aklan. Ang sagot? Wow! 7 ang nakakuha ng tamang sagot. Tingnan natin kung sino na ang may pinakamataas na score. Si Ashley pa rin. Sige, susunod. Ayan, 5 ang nakakuha ng tamang sagot. Ngayon ay ating tunghayan kung sino ang nanalo sa larong ito. Sino kaya? Okay, ang nanalo ay si Ashley Nicole pa rin. Congratulations, Ashley Nicole. Ngunit huwag kayong mabahala mga anak kung mayroon kayong mga isinagot na mali. Sapagkat sa pagtatapos ng ating aralin, ay magiging sisiw na lang ang lahat ng iyon sa inyo.
Dahil sa pagtatapos ng ating aralin, kayong mga mag-aaral ay inaasahang nasusuri kung ang pahayag ay opinyon o katotohanan. Pangalawa, nakabubuo ng pahayag na opinyon at katotohanan. Pangatlo, nagpapakita ng pakikiisa sa pagpuksa ng pagkalat ng coronavirus sa pamamagitan ng isang awit, tula, o di naman kaya ay rap. Ngayon ay ating basahin ang maikling dialogo ng magkaibigan. Kailangan ko ng 2 voluntaryo na magiging Helga at Rina. Sino ang gustong maging Helga at Rina? Sige, yung 2 nag-raise ng hand. Christine and Edlin. Christine, ikaw na lang ang mauunang magbasa. Simulan na natin. Nakahanda na ba kayo? Hello, magandang araw po. Magandang umaga po. Maaari po bang pakausap si Rina? Si Helga po ito, kaibigan niya. Helga, si Rina ito. Kumusta ka na at bakit ka napatawag? Ayos naman ako. Tumawag ako dahil gusto kitang imbitahan. Nandito kami ni Rema at Nika sa parke. Matagal na kasi tayong hindi nakakalabas. Ngunit hindi tayo pinapayagang lumabas. Ayon sa nakikita kong post ng Cagayan Provincial Information, kanina ay under MECQ pa tayo. Okay lang yan. Para sa akin ay hindi naman magiging delikado dahil tayo-tayo lang naman ang magkikita. Kahit na mabuti na iyon, nagsisiguro sabi ng mga AIFT, huwag Sabi nga tanungin- ng AITF, huwag tunungin kung sino-sino ang mga positive. Huwag maging kampante pagkus ituring lahat ng career at proteksyon ng mga kalusugan. ituring lahat na carrier at proteksyonan ang kalusugan. Ganun ba? O sige na nga, sasabihin ko na din si Rema at Nika tungkol sa ibinahagi mo sa akin. Uuwi na din kami. Salamat, kaibigan. Ayan. Ang ating napakinggan ay dialogo ng magkaibigang Helga at Rina. Maraming salamat, Christine at Edlin. Sino nga ulit yung magkaibigang nag-usap kanina? Ashley? Helga at Rina po. Ang 2 magkaibigan ay sina Helga at Rina. sabihin mo ng buo, Ashley. Ang 2 magkaibigan ay sina Helga at Rina. Ayan. Ano naman o tungkol saan naman ang kanilang pinag-uusapan? Akisa? Ma'am, tungkol sa paglabas. Ayan, nag-uusap sila tungkol sa paglabas. Ano ang tungkol sa paglabas? Christine? Christine? O, sino ang gustong tumulong kay Christine? Winslet? Inaanyayahan ni Winslet? Inaanyayahan ni Helga si Rina na lumabas sa parke, ma'am. Ayan, inaanyayahan ni Helga si Rina na magpunta sila sa parke. Ayan, balikan natin ang kanilang dialogo. Ano ang mapapansin
sa mga pahayag ni Rina. O ito, ngunit hindi tayo pinapayagang lumabas. Ayon sa nakita kong post ng Cagayan Provincial Information kanina, ay under MECQ pa tayo. O, tingnan ninyo yung nasa lungguhitan. Ito naman, ano ang pagkakaiba ng dalawang pahayag? Okay lang yan. Para sa akin ay hindi naman magiging delikado dahil tayo-tayo lang naman ang magkikita-kita. Ano ang pagkakaiba ng dalawang pahayag? Paano sinabi ng dalawang magkaibigan ang kani-kanilang mga ideya? Sa anong paraan? Batay sa mga nasalungguhitang parirala. Okay, sino yung nagtaas ng kamay? Ma'am, may palatandaan sila, ma'am. Okay, sabi ni Ashley, mayroong palatandaan. Ano yung mga palatandaan? Siguro dahil ito sa para sa akin at ayon sa nakikita ko. Tama naman yung sagot ni Ashley. Okay, ano pa? Edlin, mayroon ka bang sagot? Ang pagkakaiba ng dalawang pahayag ay may basehan ang unang pahayag at ang pangalawang pahayag naman ay kuro-kuro lamang. Ayan, mayroon daw basehan yung unang pahayag, sabi ni Edlin. Ano ang basehan ng kanyang sinabi, Edlin? Ayon sa nakikita ko. Ayon sa nakikita kong post ng Cagayan Provincial Information. Yun ang basehan. Tama, natumbok mo, Edlin. Ang pagkakaiba ng dalawa, yung unang pahayag ay mayroong basehan. Samantalang yung pangalawa ay kuro-kuro lamang. O ito ay isang opinion lamang. Ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin ng opinion? Sa palagay nyo, ano ang ibig sabihin ng opinyon? Ngayon, gusto kong pumasok kayo sa link na ilalagay ko sa ating chat box at ating diskubrehin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng opinyon. Ayan, may nakasagot na, ang bilis. Mayroong 4 na pagpipilian dito, sinusuportahan ng pinagkunan, saloobin o damdamin, maaaring patunayan, ideya o kaisipan. Ayan, mayroong isang sumagot doon sa una, 5 doon sa saloobin o damdamin, walang sumagot doon sa maaaring patunayan, at 5 din doon sa ideya o kaisipan. Ngayon, tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ano nga ba talaga ang opinyon? Ayon dito, ang opinyon ay isang pananaw o paniniwala ng isang tao o pangkat. Ibig sabihin, walang basehan, resulta lamang ng malayang kaisipan. Ano pa? Pakibasa nga, Kathleen. Ano pa ang ibig sabihin ng opinyon, Kathleen? Saloobin o damdamin. Ayan, saloobin o damdamin. Ito ay nakabatay lamang sa emosyon. Maaaring kasiyahan ang sinasabi, kalungkutan, o maaaring yung kuro-kuro niya tungkol sa masarap o hindi masarap na pagkain. Ano pa ang ibig sabihin ng opinyon? Ito daw ay ideya o kaisipan. Ibig sabihin, ito ay representasyon lamang
ng ating naiisip. Hindi tayo sigurado kung ito ay totoo o kung ito ay haka-haka lamang. At hindi rin maaaring mapatunayan ang pahayag na opinyon. At ito ay maaaring magbago. Ayan, sabi dito, may mga pananda sa pahayag na opinyon. Ang unang pananda, pakibasa, Edlin. Sa aking palagay. Sa aking palagay. Pangalawa, Winslet. Kung ako ang tatanungin, Ashley. Sa tingin ko, Jamaica. sa nakikita ko, Okay. Kathleen. para sa akin. Para sa akin. At yung panghuli, Akisa. Kung ako ang tatanungin, Kung ako ang tatanungin, yan ang mga pananda. Ngayon naman ay tignan natin ang mga halimbawa. Unang halimbawa, umiiyak na naman si Tina. Sa tingin ko ay pinagalitan siya ng kanyang mama. Ayan, hindi tayo sigurado kung totoong ang dahilan ng pag-iyak ni Tina ay napagalitan nga siya. Maaaring masakit lamang ang kanyang ngipin o di kaya ay nasugatan, kung kaya't ito ay pahayag na opinyon. Pangalawa, pakibasa, Akisa. sa nakikita ko ay matagal pa bago tuluyang mapugsa ang nakakamatay na coronavirus. Ayan. Ano pa ang mga halimbawa? Pakibasa nga, Edlin. Kung ako ang tatanungin, mahalaga sa magkaibigan ang pagtitiwala sa bawat isa. Ayan, yan yung mga halimbawa ng pahayag na opinyon na ginagamitan ng pananda. Ngunit, mayroon ding mga pahayag na opinyon na hindi ginagamitan ng pananda. Halimbawa, ang paborito kong araw ay Lunes. Kung nakikita nyo, wala tayong ginamit na pananda, pero ito ay pahayag na opinyon. Bakit? Dahil hindi naman tayo pare-pareho ng paboritong araw. Kayo ba, ano ang paboritong araw ninyo? Ashley? Lunes, ma'am. Ayan, sabi ni Ashley, Lunes din ang paborito niya, pareho pala kami. Pero sigurado na para sa iba ay ibang araw din ang kanilang paborito. Ayan, isa pang halimbawa nito ay masarap maglakad sa tabing dagat. Ito ay pahayag na opinyon na walang pananda. Hindi lahat ay nasasarapang maglakad sa tabing dagat. Mayroon din na ayaw magpunta sa tabing dagat. Ngayon, kayo naman ang magbigay ng sarili ninyong halimbawa ng pahayag na opinyon. Sino ang gustong mauna? Sinong gustong mauna? Okay, Ashley. Sa nakikita ko ay uulan mamaya. Sa nakikita ko ay uulan mamaya. Tama. Ano pa? Winslet? mas masarap ang adobong manok kaysa sa adobong baboy. Tama. Ano pa? Edlin? Kung ako tatanungin, mas maganda ang kulay pula kaysa kulay dilaw. Ayan, ang gagaling naman ng mga batang ito. Christine Kerr? Kung ako ang tatanungin, mas maganda ang rose kaysa sa yellow bell. Tama lahat ang inyong mga sagot.
Ngayon naman ay dumako tayo sa pahayag na katotohanan. Ano nga ba ang pahayag na katotohanan para sa inyo? Ngayon, gusto ko na magbigay kayo ng mga salita o parirala na maaaring iugnay natin sa katotohanan. Kahit ilan ay pwede, mga anak. Ang link ay ilalagay ko sa ating chat box. Magbigay ng mga parirala o salita na maaari nating iugnay sa katotohanan. Ayan. Base sa ating talakayan, sabi ng isa dito, mayroon ng sumagot, ang katotohanan ay tumpak. Tama. Katiyakan. Correct, may katiyakan. May ebidensya. Resulta ng pananaliksik. Tama din yun. Kasalukuyan. Okay, kasalukuyang nangyayari, pwede rin. Pinatunayan ng pinagkunan. Ang galing. Tama. Ano pa? Yung mga sagot ninyo. Resulta ng pananaliksik. Tama rin. Okay. Yung mga malalaking yung malalaking salita, ibig sabihin, yan yung mga naulit-ulit na sagot ninyo. Ngayon, bumalik tayo doon sa ating discussion. Doon sa ibig sabihin ng katotohanan. Ano nga ba ang katotohanan? Tingnan natin kung gaano katumpak ang inyong mga sagot. Pakibasa ang unang pahayag, Winslet. Hindi nagbabago at maaaring patunayan. Tama. Ayon doon sa inyong sagot kanina, ay mayroong nagsabi na napatunayan kung kaya't ito ay tama. Ibig sabihin, tanggap ng lahat na totoo mula pa noong unang panahon. Mula pa noong ipinanganak kayo o kahit noong hindi pa kayo ipinapanganak. Ano pa? Ang katotohanan din ay sinusuportahan ng pinagkuhanan. Talagang tumpak na tumpak yung mga sagot nyo. Ibig sabihin, ito ay maaaring patunayan, may ebidensya, may referensya, mayroon din siyang sanggunyan, maaaring sa libro nakita o sa encyclopedia o kaya ay sa newspaper. Kapag yan ang ginamit, ang pahayag ay masasabing katotohanan. Ngayon, tulad ng pahayag na opinyon, ay mayroon ding mga ginagamit na pananda sa pahayag na katotohanan. Ang unang pananda ay pinatunayan ni. Pangalawa, tinutukoy sa o tinutukoy ni. Pangatlo, mababasa sa. Pang-apat, ayon kay o ayon sa. At panglima, mula kay o mula sa. Halimbawa, ang ginamit ay pinatunayan ng, pinatutunayan ng. Pakibasa nga, Ashley. Pinatutunayan ng resulta ng pananaliksik ng Department of Education na bumaba na ang bilang ng mga out-of-school youth. Ayan, mayroong referensya. Ito ay resulta ng pananaliksik. O, pakibasa naman yung halimbawa dito, Edlin. Alam mo ba na bukod sa walang baga ang mga langgam ay hindi rin sila natutulog? Mababasa ito sa encyclopedia. Ayan, kung walang sinabi dito na mababasa sa encyclopedia, malamang kahit ako ay hindi maniniwala dito. Pero dahil may referensya,
kung kaya't naniniwala ako na ang pahayag na ito ay katotohanan. Ano pa? Ayon kay. Pakibasa, Akisa? Ayon kay Gat Jose Rizal, ang mga kabataang tulad natin ay pag-asa ng bayan. Ayan. Ngayon, ay mayroon ding mga pahayag na katotohanan na hindi ginagamitan ng pananda. Tulad ng halimbawa na ito, si Jose Rizal ang ating pambansang bayani. Wala siyang ginamit na pananda, ngunit kahit sino, kahit bata, ay sasabihin na ang pahayag na ito ay katotohanan. Pinapaniwalaan ng lahat, sabi natin kanina, at mayroon tayong basehan. Anong basehan natin? Mga aklat, mga history book. Okay. Ano pa? Halimbawa? O, pakibasa naman ito, Kathleen. Alam mo ba, ang Pilipinas ay nasa Timog Silangan Asya. Ang Pilipinas ay nasa Timog Silangang Asya. Ang pahayag na ito ay katotohanan dahil, Ashley Nicole, ano ang referensya natin? Ma'am, mapa. Ang referensya natin ay mapa, Ashley Nicole. Kung kaya't ang pahayag natin ay pahayag na katotohanan. Ngayon naman ay kayo ang magbigay ng sarili ninyong halimbawa. Sinong gustong mauna? Winslet. Unang nadiskubre ang sakit na COVID-19 noong 2019. Ayan, napakagaling. Ashley? Napatunayan sa balita na ang dating presidente na si Ninoy Aquino ay namatay na. Dating presidenteng Noynoy Aquino. Anak ko, hindi si Ninoy. Papa niya yon. Okay, Christine. Ang unang pangalan ng COVID ay nCoV. Wow, ang galing. Naisip niya yon. Sino pa? Gianna Akisa. Si General Luna, isa sa mga bayani ng Pilipinas. Tama rin. Edlin, mayroon ka bang sagot? Maraming tao ang namatay dahil sa sakit na COVID. Ayan, ang gagaling naman ninyo. Ngayon, batay sa inyong mga sagot, ay alam ko na handa na kayo sa ating magkakaibang gawain. Mayroon akong inihanda dito mga anak na 3 gawain. At gusto ko ay mamili kayo kung alin dito ang gusto ninyong gawin. Ayon sa inyong kakayahan. Alam ko, kilala ninyo ang inyong mga sarili. Isa lamang ang inyong pipiliin. Ang unang gawain, suriin ang mga pahayag kung ito ay opinyon o katotohanan. Yan ang unang gawain. Pangalawa, magbigay ng 2 pahayag na katotohanan at 2 pahayag na opinyon tungkol sa larawan. Ano nga ba yung larawan? O yan, yung bata ay kumakain ng prutas at gulay. At pangatlong gawain, para sa inyo, paano makakaiwas sa COVID-19 ang mga tao? Sagutin ito sa pamamagitan ng 4 na linyang awit, tula o di naman kaya ay rap. Tandaan ninyo, gumamit ng mga katotohanan at opinyon na pahayag. At kapag yung gawain 3 ang pinili ninyo mga anak, ay ito ang gagamitin nating rubrics. Nilalaman 2 puntos, pagbigkas 1 puntos, hikayat sa madla 1 puntos din. Inuulit ko, isa lamang mga anak ang pipiliin nyo dyan. Ilalagay ko sa ating chat box ang link
kung saan kayo ay sasagot. Kung mayroon kayong mga katanungan, pindutin lamang ang raise hand dyan sa inyong screen. May napili na ba kayo? Ayan, mayroon lamang kayong 10 minuto mga anak na gawin ang ating gawain. And your timer starts now.
pa tayong oras, pero tignan natin kung mayroon ng mga nakapagbasa ng kanilang mga sagot. Tingnan natin kung may mga nakapagbasa na. Ayan, meron na pala. Ngayon, mamimili lang tayo ng 3 na mag-present. Okay, Ashley Nicole, mauna ka na. Magandang hapon po. Ang napili ko po ay gawain 3. Ito po ay kanta. Ang virus na COVID, totoong mapanganib, na ngayon ay laganap sa buong daigdig. Dapat lahat ay mag-ingat upang di mapahamak. Lagi natin sundin utos at tagubilin. Wow, napakagaling ni Ashley. Bigyan natin ng 2 bagsak. Mahusay. Ayan, hindi na natin ipipresent yan. Husay. Okay, Gianna Akisa. Magandang hapon po. Ang napili ko po ay tula. Sige. Para makaiwas sa COVID-19, maghugas ng kamay. Huwag pupunta sa matataong lugar. Magsuot ng face mask at face shield. Para sa akin, mainam ding palaging mag-alcohol at sanitizer. Ayan, very good, Akisa. Sino pa? Christine Kerr. Magandang hapon po. Ang napili ko po ay gawain 2. Ang bata ay kumakain ng gulay at prutas. Ang bata ay umiinom ng gatas. Sa tingin ko ay nagustuhan niya ang gulay. Para sa akin ay kumain ng gulay at prutas para healthy. Ayan, napakagaling ng inyong mga sagot. At base nga sa inyong mga sagot, sa ating mga activity at sa ating talakayan, ay ating balikan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng opinyon, ng katotohanan, at bakit mahalaga na malaman natin ang pagkakaiba ng 2 ito. Inuulit ko, ano nga ba ang opinyon base sa ating talakayan kanina? Sino ang gustong sumagot? Okay, sige. Sa loobin o damdamin. Ang opinyon ay, ulitin mo nga, Akisa. Ang opinyon ay sa loobin o damdamin. Tama. Ang opinyon ay pansariling paniniwala, pananaw, palagay o kuro-kuro tungkol sa isang bagay o paksa. Ito ay maaaring magbago. Tama ang iyong sagot, Akisa. Ngayon naman, ano ang katotohanan? Edlin? Ang katotohanan ay may basehan. Tama rin. Ang katotohanan ay mga pangyayaring totoo at may batayan, tanggap ng lahat at napatunayan na. Ngayon, bakit nga ba mahalaga na malaman natin ang pagkakaiba ng opinyon sa katotohanan? Sinong may ideya? Bakit mahalaga na kailangan nating malaman? O, sino yung nag-raise ng hand? Para hindi ma-fake news. Ashley, pakiulit mo nga yung sagot mo. Mahalaga? Mahalagang Mahalagang malaman ang
pagkakaiba ng opinyon sa katotohanan para hindi ka ma-fake news. Tama, para hindi ka ma-fake news at para hindi madaya ng maling impormasyon. Ano pa? Upang maipahayag natin ng wasto ang ating mga ideya. Tandaan ninyo mga anak na ang opinyon ng bawat isa ay dapat nating pakinggan at igalang. Ngunit ang pagpapahayag ng katotohanan at may basehan ay lubhang napaka-importante lalo na ngayong panahon ng pandemya. Ngayon, bilang pagtatapos ng ating talakayan ay magkakaroon ulit tayo ng isang laro. Alam ko, gustong-gusto nyong maglaro. Ang laro natin na ito ay pinangalanan Wheel of Fortune. Alam nyo ba kung ano ang Wheel of Fortune? Mayroon ako ditong mahiwagang roleta na kung saan, kung sino, kaninong mukha matatapat, yung araw ng roleta ay siya ang sasagot doon sa pahayag kung ito ay opinion o katotohanan. At ako ang mauunang magsasabi ng pahayag. Kung sino yung mapipili, siya yung, ayan, tapos na yung 10 minutes natin. Yung mapipili ng roleta, siya yung sasagot at magbibigay din siya ng pahayag. At paulit-ulit na yon. Naintindihan ba ninyo mga anak? Ako ang mauuna. Opo, ma'am. Ayan. Si Rodrigo Roa Duterte ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Ang napili ay si Ashley Nicole. Katotohanan po. Katotohanan, tama. Para sa akin, mas masarap ang Chicken Joy kaysa sa hotdog. Okay, sino naman ang sasagot? Christine, Opinion, ma'am. opinion, tama. Para sa akin, mas maganda ang ballpen kaysa sa lapis. Jamaica, Opinion, ma'am. opinion, napakagaling. Ang pangalan ni nanay ay Gemma. Okay, ang pangalan ni nanay ay Gemma. Akisa. Pakiulit. Katotohanan, ma'am. Tama. Ayon sa balita, maraming nagsarang trabaho dahil sa pandemya. Ayan. Winslet. Katotohanan, ma'am. Katotohanan. Ang punong barangay ng Silagan ay si Kapitan Gary G. Pasis. Edlin. Katotohanan, ma'am. Katotohanan. Ipinagdiriwang tuwing ika-1 ng Enero ang bagong taon. Kathleen, ikaw na lang ang hindi napili. Katotohanan, ma'am. Katotohanan. Ang gagaling nating lahat. Okay. At dahil dyan, alam kong handang-handa na kayo sa ating maikling pagsusulit. Sa ating pagsusulit ay titignan natin kung totoong naintindihan nyo ba ang ating aralin. Ilalagay ko sa ating chat box
ang link ng ating pagsusulit. Ayan, galingan ninyo mga anak. Huwag ninyong kakalimutan na ilagay ang inyong buong pangalan. Ayan, tignan natin ang inyong mga sagot. 7 na ang nakasagot. Ayan. 5 ang nakakuha ng 5 at 2 ang nakakuha ng 3. Ayan, ibig sabihin ay mas marami sa inyo ang nakaintindi sa ating aralin. Mayroon ba kayong mga katanungan mga anak? Wala nang katanungan, naintindihan ng ating aralin? Kung ganon ay dumako na tayo sa inyong asignatura. Ang inyong asignatura ay matatagpuan sa ating Google Classroom. Bisitahin na lamang ninyo iyon mga anak. Naintindihan ba? Nandoon sa ating Google Opo, Classroom ma'am. ang inyong assignment. Kung ganon, wala na kayong katanungan, muli, ako ang inyong guro, Ginang Joy Tabaldo, nagsasabing, makinig sa payo ng magulang, ito ay tanda ng pagmamahal at paggalang. Maraming salamat sa inyong mga anak. Stay safe and goodbye. Bye, ma'am.